Kamusta mga kada farmers? Andito na naman ulit tayo. Ano nga bang gagawin natin dito? Siyempre, andito tayo para magtanim. So, bago ang lahat, sasabihin ko ang location natin. Andito tayo sa Barangay Inyawan, Municipality of Libertad, Province of Antique. So, bundok po ito. Magkaiba na ngayon yung itatanim natin. Sige, panik muna tayo. Hindi kayo, samahan niyo po ako. So, itatanim po natin ngayon is ay yung tinatawag nilang lapnisan o mas kilala sa tawag na agarwood. Wow! Opo, agarwood po yan. Yan po ang isa sa pinakamahal. So, ang variety na itatanim natin is Aguilaria malaccense. Opo. So, halika kayo, simulan na natin at talakay na din natin kung paano. Alam niyo po ba kung ano ang agarwood? Oh, kasi ako hindi ko rin alam eh. Joke lang. Siyempre alam ko. Pero mas maigi na rin na mag-search din kayo para malagdagan yung alam mo at yung alam ko na sasabihin ko. Ang pagkakaalam ko sa agarwood na to ay napakamahal ng presyo, 500,000 hanggang 1M kada kilo. Wow! At nakadepende sa kalidad din ng kahoy po. O di ba nakakainganyo magtanim na ito? Wow! At pagkakaalam ko din po ay bawal din magbenta na ito. Kasi nga, illegal daw po. Endangered na. Nanganganib na pong maubos. At sa katunayan, madami na pong nahuhuli dito. Oh, sa mga nahuli na dyan ha, magtanda na kayo. Gawin nyo na lang ang ginagawa ko. Yan, gayahin nyo ako para hindi kayo mahuli. Ang pagtatanim po nito ay hindi basta-basta lang. Kailangan din po ng mga kaukulang dokumento. Opo. Bago po tayo magtanim, alamin din po natin kung ano ang mga dokumentong kailangan. Mas maganda po na ito ay bibili na lang po tayo ng seedling sa talagang nagna-nursery po. Sa legit po na nagbebenta ng mga agarwood seedling. Opo. Ganun po. May kamahalan po ang presyo pero sulit naman daw po. Kaya kayo dyan, huwag kayong kuha ng kuha dyan sa bundok ha. Illegal yan. Dapat sa nursery lang tayo bibili para may mga dokumento agad. Gaya ng local transport permit. Sumunod, yung Bureau of Tree Industry. At saka yung invoice po ng galing sa nursery nila. Yun po, kailangan po yun. So magsisimula po tayo sa ganun. Bago tayo magtanim. Oo ngayon, alam nyo na. Hindi ganun kabilis magtanim yan. Na basta lang itatanim talaga. So, ito na, idadagdagan pa natin. Ang unang-una, kailangan yung lupang pagtataniman mo ay may titulo. Yun. Tsaka yung nagbabayad po tayo ng buwis, active po tayo doon. Kailangan, present po yun lagi. At pag may lupa po tayong ganun, nakatitulo na, so wala na pong problema. Dagdagan pa natin ulit. So, kailangan si DENR, ipa-register natin sa kanya to. Diba? At saka bago natin ma-registered kay DENR to, dadaan muna tayo kay barangay. So, kay barangay, kukuha tayo ng certificate na nagtanim tayo. At saka kailangan yung lupa rin ng titulo, ipakita rin natin. Siyempre, kasama yung mga documents ng agarwood para mabigyan talaga tayo ng certificate ni Kap. Kay municipal na naman. Kay mayor. Sa mga sinasabi nilang minro. So, kailangan kukuha rin tayo ng permit doon. Siyempre, may babayaran tayo. Mura lang. Siyempre, dadalhin natin yung mga papel natin. Yung documents natin sa agarwood at saka yung certificate natin na galing na kay kapitan o sa barangay. At pagka nakakuha na tayo ng certificate kay municipal or sa sinasabi nilang city hall, so, kukuha na naman tayo ng another documents doon sa registered of deeds. Kailangan ipa-authenticate natin ang land title natin. At ito na ang pinakahuli, si DENR na po. Doon po natin ipaparehistro ang ating naitanim na puno. Yun, alam nyo na po. Nako, masyado naman ako. Nag-lesson pa talaga. Tigilan na nga natin yung seryosong usapan. Halika kayo, samahan nyo ako dito. Maglaro tayo. Kasi magtanim. Doon po tayo magaling sa pagtatanim. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala pa. Sasamahan nyo lang po ako at gagabayan ko naman kayo.
mga kada-farmer. Ang pagtatanim po talaga ng agarwood ay medyo madaming proseso. At dapat din nating sundin kung ayaw nating makulong. O di ba? Kaya magtanim na tayo ng legal. Meron tayong legal way. Madami naman po makikita niyan eh. Wow. Mag-search lang tayo sa internet. Opo, sa internet po. Madami pong instruction doon. Sigurado, magagabayan din po kayo. Sana nakatulong ako sa inyo at saka sa mga gusto pang magtanim. Yun, sundin natin ang proseso para pare-pareho tayong happy. Pagkatapos yan, 10 years lang, may pera na. May bebenta na yan. Pero hindi ganun kadali yun. Kailangan din natin i-inoculate rin yun. Mayroon tayong sistema dyan. Hindi minamagic yan na ganun lang kabilis. Kailangan daanan natin yung prosesong ganyan. Diba mga kada-farmers? Gaya ko, yun, simula tayo sa pagtatanim. Pagkatapos, lakad ng mga papeles. Pagkatapos, rehistro. Lakad na naman ng papeles. Para pagdating ng panahon, makakuha tayo kay DENR ng cutting permit. Diba? Kaya, ayan, hinay-hinay lang tayo. Dadating din tayo dyan. Pero sa ngayon, magtanim muna tayo. Tignan niyo ako. Ayan, may kukunin na ako. Yun o, tinabi ko yan. Kahapon pa dapat itinanim yan, pero ngayon na. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon eh. Ayan. Shot na agad. Ipasok natin sa butas. Kung mapapansin nyo, ayan, matarik yan. Pa-slide. Nasa bundok po kasi, yan ang gustong-gusto ng agar. Kailangan, nasa bundok siya, yung humidity niya, yan ang hinahanap niya. Ayon sa aking pagsasaliksik. Sa bundok talaga siya nararapat. Gaya sila ng mga unggoy. Unggoy. Walang kinalaman ng unggoy dyan. Basta ang importante, sinusunod natin ang mga proseso niya. Diba? Ganun lang yun mga kada-farmer. Sundin natin. Ayan, malapit nang matapos yan. Kapiraso na lang yan. So, ayun. Bago matapos ang video ko, sana may natutunan na naman ulit kayo. At marami pa akong mga video na gagawin, kaya abang-abang lang kayo mga kada-farmers. Mapagulay man, mapaprutres, kahoy, at kung ano-ano pa. Gagawa tayo niyan para sa inyo yan. Basta pagtatanim lang ang ating laging topic. At hindi illegal. Ha? Kailangan legal lang. Yan, tapos na po ang pagtatanim natin ng agarwood. So, madaming salamat ulit mga kada-farmers.